Isang magandang araw po sa inyong lahat, isang panibagong reaction video na naman po ang ating pong gagawin po ngayon mula po ito kay Melvs Castle. Ang title po nito, Chinese spokesperson pinagbantaan si PBBM. Gera o usap? Luzon, kayang burahin sa mapa ng China. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng itong reaction video. Magpapag-giveaway po tayo kapag na-reach po natin ang 100k subscribers. Kaya stay active, subscribe, like, and share this video. Simulan na po natin to. Let's do this. Matapos ang kabastusan ng China Coast Guard sa West Philippine Sea, muli na namang inalok ng Chinese Foreign Ministry si PBBM ng dialogo at negosasyon. Ginagawa nila atang dahilan ang pangharas para kausapin ng Pilipinas ang China. Tapos uutuin ng China si PBBM. Kung ayaw mo ng giyera, Marcos, edi ibenta mo na lang sa China ang West Philippine Sea. Ay nako, China, no. Hindi gagawin yan ng aming Pangulong si PBBM. Siguro kung yung nakaraang administrasyon, pwede pa. Ay nako. Ayun na, may balita pa nga no, na tatlo raw sila na tatakbo daw sa susunod na election, no? Alam niyo na yan, yung ibig ko sabihin doon na gagawan po natin ng reaction video yan, no, sa susunod po natin video. Pero dito po tayo, focus po tayo dito. Nako, hindi po gagawin yan ng aming Pangulong PBBM, no, na ibenta ang kahit anong teritoryo ng Pilipinas. Ayaw mo ng giyera, Marcos, edi ibenta mo na lang sa China ang West Philippine Sea. No. At kung di naman makikipag-usap ang Pilipinas, gagawa raw ng hakbang ang China para maprotektahan ang South China Sea. O diba, wala tayong choice. Kung ipaglaban man natin ang West Philippine Sea, gegerahin tayo. At kung ibebenta naman ni PBBM, edi luging-lugi tayo. Gantong-ganto yung nangyaring inuto ng China si dating Pangulong Duterte. Nanaig ang pagkatakot dahil ayaw pang lumaki ang gulo. Ayun na nga, no, alam nyo naman na yung galawan dati, no, na nakarang administrasyon. Talaga pong sobrang baba ng moral po natin yan dahil po takot na takot po ang ating leader noon, no? Ang ating presidente na takot na takot sa China noon, na sobrang nakakahiya. Nakulan na nga lang po ay maging probinsya tayo ng China. At least kahit pa paano po ngayon po talagang ating po Pangulong Bongbong Marcos ay may paninindigan at lalaban po tayo, no? Hindi man pisikalan, talaga pong lalaban po tayo sa international law. No, hindi po tayo pinababayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya suportahan po natin siya. Duterte, nanaig ang pagkatakot dahil ayaw pang lumaki ang gulo. 恰恰是非方自身。中非涉海争议持续升温，维护本国安全发展，维护地区和平稳定，唯一正确的选择是坚守睦邻友好，回归对话协商，坚持战略自主。 Kayo nga itong naggagawa ng kabulastugan dyan sa West Philippine Sea. Kayo itong nangaharas, kayo itong naninira ng gamit. May naputulan na ng daliri sa part ng ng Pilipinas. Tapos ganito pa yung sasabihin nyo. No, kumbaga parang nanggagaslight pa kayo eh. Parang dialogue, no, may pa ganun pa sila, may pautot pa silang dialogue na makikipag-usap, ganun. Pero karahasan ang ginagawa nyo, China. Karahasan. Which is maling-mali talaga yan, no? Kahit saan mo tingnan, buong international media, lahat sa buong mundo nakita ang ginawa nyo. Doon sa Ayungin Shoal, doon sa BRP Sierra Madre, pinalibutan nyo, kinuyog nyo ang mga sundalo doon. Yun na nga, may naputulan na nga ng daliri. Maling-mali, no? Ang tindi talaga nitong China rin talaga eh, no? Kumbaga, di mo alam kung may mga saltik talaga sila. 睦邻友好，回归对话协商，坚持战略自主。 Ayaw ni Pangulong Marcos pag-usap sa China sa dahilan ng sinungaling ang mga ite. Tama. Walang isang salita ang mga yan. Pero may choice pa ba tayo? Ang mamatay sa giyang ay paglaban ng kagustuhan o maging sunod-sunuran. Nako, makipaglaban na tayo kung ganyan, di ba? Ang mamatay ng dahil sa'yo, sabi nga sa ating national anthem, di ba? Ganun po yun, di ba? Kasi, nako, kung mamamatay tayo ng duwag tayo, nako, tayo noon, sobrang nakakaya sa history ng Pilipinas yan. At sobrang nakakaya rin siyempre sa mga bayani po natin na nagbuwis ng buhay sa ating bansa para ipaglaban lang ang ating kasarilan. Yun lang po yun eh. 'Di ba? Kaya
dapat po talaga suportahan natin ating Pangulong Bongbong Marcos kasi hindi natin siya nakikitaan ng panlalambot o yung tipong yung ginawa po ng nakaraang administrasyon na vocal siya, 'di ba? Na sinasabi niya na takot siya sa China. 'Di ba, na lagi niyang sinasabi noon na isang bagsak lang daw tayo ng bomba mabubura daw ang Pilipinas, yung ganoon. At talagang yung magdi-drill nga raw siya ng ng langis nga raw doon sa ating teritoryo noon. Nagpaalam pa siya kay Xi Jinping. At nung sinabi ni Xi Jinping na wag mong gagawin yan kasi may mangyayaring hindi maganda, ayun na nga, tikom ng bibig at hindi na ginawa ng nakaraang administrasyon yung balak na pagdi-drill niya doon. At isang ating Pangulong Bongbong Marcos po talaga yung may paninindigan, kaya suportahan po natin. Hindi po tayo pababayaan ng ating gobyerno, basta sumuporta lang po tayo sa ating gobyerno kasi po tayo po ay Pilipino eh. Hindi na po tayo dito sasandig lang sa gusto nating namumuno. Bilang Pilipino po, kailangan po nating suportahan ng ating gobyerno kasi po bayan po natin to, teritoryo po natin yung nasa West Philippine Sea, ipaglaban po natin yan. Tayo po mga ordinaryong mamamayan, no, hindi man tayo physical na nakikipaglaban dyan sa West Philippine Sea tulad ng ginagawa po natin mga kasundaluhan, ay dito po sa social media, suportahan po natin ang ating gobyerno. No? Dahil po talaga po tayo ay makiisa at labanan po yung napakawalang niyang China na yan. No? Kailangan po nating suportahan ang ating kapwa Pilipino kasi Pilipino po tayo. Suportahan natin ang ating gobyerno dahil tayo po ay lalaban po sa mapang-aping China na yan. Ano pa ba ang papaboran ng mga Pilipino? Pero kinukonsidera na ng war expert na pag-usap na si Pangulong Marcos. No. Kung gera kasi ang pag-uusapan, oo, andyan ang US Army simulang World War II na nakasuporta sa Pilipinas. Pero kung titignan mo ang anggulong digmaan, kahit tumulong pa ang Amerika, mga inosenteng Pilipinong tao ang nadamay dito. Ang sa akin, no, hindi po option ang kaduwagan, no. Hindi naman po natin sinasabi dito na magpapakabayani tayo, no. Kailangan po nating lumaban talaga. In our small way. Kasi alam naman po talaga natin, no, real talk po talaga na malakas po ang China. At talaga pong kung tutusin, mahina po talaga tayo. Pero po mas maganda na rin po talaga yung tayo po ay lalaban hanggang huli. Kaysa po na makikita po ng buong mundo, suporta sila ng suporta sa atin, nakikita nila ng ginagawa sa atin, tapos makikita nila sa bandang huli. Pagdating sa finals, talagang susuko na lang tayo. Maling-mali naman po talaga yun, di ba? Kailangan po tayo po ay may paninindigan. Kailangan po nating ilaban po natin ang ating bayan. Although malakas po talaga ang China, real talk po talaga yun. Pero kailangan po nating manindigan at lumaban. Ganun po yun eh. Kumbaga sayang naman po yung mga pinagpagura, no, ikinamatayan na nga po ng ating mga bayani. Kahit na po yung ating national anthem, di ba? Nakalagay na po doon, no, ang mamatay ng dahil sa iyo. Di ba? Kumbaga yun po yun eh, yung bilang pusong Pilipino, di ba? Kailangan po nating lumaban. No? Kaya suportahan lang po natin ating gobyerno kasi po hindi naman po basta-basta magde-declare ng gera po ang China. Ang dami na pong nakaalitan ng China ay hindi naman po nila ginera. No, talaga pong nang babraso lang po talaga sila dyan sa West Philippine Sea. Kaya kailangan lang po nating manindigan dito na hindi tayo basta-bastang bansa. Although mahina tayong bansa at maliit tayong bansa, kailangan nating manindigan. Ganun po yun. Hindi po tayo basta lang yung magbabow down lang dyan sa mga mananakop na yan. Pwede naman raw makipag-usap si PBBM, pero di yung dihadong lugi tayo sa hatian. In the end, no, hindi sila nagera pero na-resolve ba yun sa pamagitan ng diplomasya, no? Compensation later on, mga ganon, no? Hindi nga pa pwedeng ganun eh, kasi hindi mo nga mapagkakatiwalaan ng China. No, although lahat sabihin na natin nagkaroon ng kasunduan, no? Kakamkamin at kakamkamin pa rin nila ang mga teritoryo natin. Papayag ba tayo nun? Atin yun eh. 'Di ba? Nandoon na tayo na mahina tayo pero hindi dapat yung ganun. Kasi unang-una nga 'di ba, lahat naman tayo alam natin na tuso ang China. Na kahit na sabihin natin may pagkakasundo ay hindi po nila tutuparin 'yan. Kung mismong international law nga hindi nga nila sinusunod yung UNCLOS, yung arbitral award po natin, hindi po nila nire-respeto yun. Pati ang ating teritoryo, no, tinetrespass nila. Talaga pong binubutas ang ating mga inflatable, nasaktan na nga po ang ating mga sundalo, no. Wala silang respeto po sa lahat ng aspeto.
no? Bars, no? Wala silang respeto sa lahat ng aspeto. Kaya hindi po tayo pwedeng magtiwala sa China. Kaya nonsense po na makipag-usap po sa ang ating Pangulong Bongbong Marcos o makipagkasundo sa China. Kasi alam na alam po natin kung anong pakay nila. Talaga pong hindi po nila susundin na magiging pag-uusap nila kung tutuusin. At yun na nga, kakamkamin nilang lahat ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Real talk lang po yan. Yun ang immediate recourse kung ang bansa, no, ay talagang magpupursue ng peaceful diplomatic solution, no? Magiging resulta ng usapang maayos, no? At sa ngayon, parang ang nakikita ko, binibigyan nga natin ng opportunity yung kabila na magkaroon ng isang peaceful and diplomatic solution. Dagdag pa nito para kay PBBM, di naman ibig sabihin na makipag-usap tayo ay susuko na tayo. No? Okay lang yon, no? Hindi yung indication ng weakness, hindi yung ibig sabihin na sumusuko tayo, pero in fact, parang pinapakita nga natin na hindi tayo na napipilit na apektuhan nito, no? At mas di parang nawala na rin ng isa-isa yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na Filipinos will not yield, no? Kumbaga parang sabihin natin yung sinasabi niya na makikipag-usap sa China, na makikipagsundo ay hindi literal na pagsuko. Pero ganoon din yun eh. Kumbaga parang sinabi mo na rin sa kaaway mo na time first, no? Hindi ko na kaya, magkasundo na lang tayo. Parang ganoon eh, di ba? Parang ano pa na inilalaban mo. Ang tagal, ang dami nang nasaktan eh. Marami nang nasaktan, marami nang nasirang gamit, marami nang naargabyado, hindi lang ang ating mga militar o hindi lang ating mga sundalo, pati mga normal na ordinaryong mga mamamayan. No, naargabyado na. Matagal na po yun. Paano na po sila? Paano na yung hustisya nun? Diba yung may naputulan pa ng daliri? Paano na yung hustisya? Diba kung makikipag-usap ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa China ng ganong kasunduan? Kasi unang-unang nga po, uulitin ko, no, hindi po tayo pwede magtiwala sa China kasi wala po silang isang salita. Talaga pong lolokohin lang po tayo niyan. Kumbaga bubudulin lang tayo niyan, no? Kasi po, alam na po natin kung anong pong balak po nila eh. Ang sakupin lahat dyan sa West Philippine Sea. Ayun lang po yun. Yung teritoryo natin, nako, talaga pong nanganganib kung talaga pong may ganung pag-uusap talaga, no, kung makikipag-usap ang ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Para na rin natin no? Para na rin yung kung ano yung isinuka, sinubo na rin. Parang ang mangyayari niyan, parang yung nangyari dun sa kay Duterte. Di ba yung nagkaroon sila ng gentleman's agreement? Parang ganun din yung mangyayari kung kakausapin ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ang China at makikipagkasundo. Parang hindi sila nagiging magkaiba. No? Parang yung path na pupuntahan ng trajectory nyo ay isa lang. No? Kaya hindi po talaga dapat, no? Para sa akin po, no, opinion ko to, hindi po dapat makipagkasundo ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa China. Kumaga mas na-deliberate talaga yung ating gustong mangyari. Tama naman ang maximum tolerance ni Pangulong Marcos, pero hanggang saan aabot yan? Ang China gustong-gusto na tayong bawian ng buhay. Nag-iingat lang rin yan dahil maaapektuhan rin ang China. Hindi naman talaga dapat na mag-maximum tolerance para sa akin, no? Lagi ko pong sinasabi yan, no? Kasi po, talagang para sa akin hindi na uubra dahil dapat po tayong gumanti na, no? Hindi man po yung pisikalan na gitulad ng ginagawa ng China na yan. Water cannon po, no? Kasi halos lahat ng bansang nakalaban ng China ay wina-water cannon din sila. Naggera ba? Ginera ba nila? Wala pong ganun. Ang Taiwan po lagi pong ginagawa sa kanila yan. Vietnam, Indonesia, Japan, lalo na pong latest noon yung Japan. Talaga pong wina-water cannon din sila, talaga pong tinataboy sila. May gera bang nangyari? Wala pong ganun. Kumbaga po nasa isip na po kasi talaga ng China na itong Pilipinas ay hindi papalag to. Maximum tolerance sila, sige, gawin natin lahat to. Saktan natin sila, pero hindi sila gaganti kasi naka-maximum tolerance sila. Yun ang po yung problema eh. Kumbaga, masasanay po sila, kumbaga, matotolerate po ang China. Pag po talaga todo maximum tolerance po tayo. Para sa akin po, no, aantayin pa po ba natin na meron pa pong masawi sa ating mga kasundaluhan o sa mga ordinaryong mamamayan? Kailangan po nating gumanti. No? Kahit po water cannon, okay na po yun. Para lang po, yung moral po natin ay tumaas-taas naman. Kasi po, tulad ngayon sa gobyerno natin, paiba-iba po yung statement nila, di ba? Yung sinabi ng isa,
misunderstanding daw. At ano lang daw, aksidente yung ginawa na yun sa Ayungin. Pero ngayon binawi na. Kasi kita ng buong tao ng buong mamamayan na hindi yun misunderstanding at talagang sinadya yun ng China. Tapos pagdating doon sa press conference ng China, sinasabi nila na wala silang nilabag doon. Ginawa lang nila yung nasa rulebook nila. Ano yun? Diba? Para sa atin, tayo, maximum tolerance tayo, sila hindi. Nananakit po sila ngayon, no? Kaya sa akin po, no, hindi na po talaga uubra ang maximum tolerance. Pero po, syempre po, diskarte po yan ng ating gobyerno, ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero po, sana lang po talaga, wag naman po talaga, no, wag naman po sana may masawi pa. Para po tayo po ay kahit mag-water cannon man lang. No, yun lang po yung sa akin talaga. Pero sa huli, wala. Talo tayo pag nagkagulo. Pero pag tinignan mo yung buong konteksto, marami pang ibang pangyayari, doon mo lang makikita na mukhang accident pala. Kaya nag-iingat din, no? Na hindi tayo mapunta sa isang unintended, no, na situation na wala namang mag-benefit. Kung kayo ang tatanungin, panahon na ba para mapag-usap si Pangulong Marcos? Hindi. O wag na lang dahil wala naman talagang isang salita Tama. ang China? No. Para sa akin, no, hindi po dapat makipag-usap ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pwede makipag-compromise ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Parang ibinaba mo yung dignidad mo nun bilang leader. No, parang yung trajectory nung magiging usap na yon ay magiging parang gentleman's agreement. No, although yung gentleman's agreement ay secret yon, ito yung magiging kung sakaling mangyayari yan, no, talagang publicize yan, no. Nakakahiya. No, parang wala ka pala kumbaga sasabihin ng kumbaga sa tropahan lang, no. Wala ka pala duwag kay suko ka pala 'di ba? Nakakaasar 'yon unang-una. Paano ayaw ka pa, panindigan ka pa, we will not yield ka pa. Filipinos will not yield ka pang nalalaman tapos makikipag-usap ka rin pala sa bandang huli. 'Di ba? Hindi po ganoon, no. Kailangan po natin magkaroon ng bayag po dito. Although ayun nandun na po tayo na marami po magko-comment diyan, maraming magsasabi diyan na hindi natin kaya ang China, yung mga pro-China diyan magsasalita ng ganoon, pero hindi po kasi ganoon Hindi po basta-basta yun. Yung paninindigan na lang po ang meron po tayo dito. Yung dignidad bilang bansa, no? Lalong-lalo na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Leader siya ng ating bansa. Kailangan po niyang manindigan kasi po sariling bansa po natin ang ating ipinaglalaban dito. Ang teritoryo po natin sa Pilipinas. No, ayun lang po, no. Sana po nagustuhan niyo po ang ating reaction video dito po sa napakagandang video ni Melbs Castle. Ilalagay ko po sa description ang link na kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang YouTube channel. And don't forget to subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng itong reaction video. Until next time, magkakaroon tayo ng giveaway kapag na-reach po natin ang 100k subscribers. Subscribe, like, and share this video. Stay active. Maraming salamat. Till next time. God bless and peace out. Bye.